Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay ng reaction sa isang Facebook Reels na napanood ko. Napakatapang yung babae na nagsalita. Sabi niya, ikaw, Speaker Martin Romualdez, ang pinaka walang hiya na Speaker of the House. So, sino itong matapang na babae? Si Maharlika? Hindi. Panoorin natin itong reels na ito at magbigay ako ng reaksyon mamaya. Napakawalang hiya mo. Ikaw ang pinakawalang hiyang naging Speaker of the House. Tingnan mo, mga kakampi mo. Kagaya ni Congressman Lagman. Saludo ako dyan kay Congressman Lagman. Dahil sa totoo lang yan, kaya nagsasalita siya. Hindi siya papayag na magtsatsatsak ka dyan, magtanggo ka na lang para magburubaliktad ka. Huwag ka nang sumayaw ng tsatsa dahil hindi ka igi-iging tingnan pag nagsayaw ka ng tsatsa. Yun lang. So, yan po, si Miss Sandra Cam. Batikan ito na whistleblower na involved sa political happening sa ating bansa. Malala ko, panahon pa ng Pinoy administration, Sandra Cam na yan eh. Sino bang mga ano niya noon? Tapos PRRD, ganun din. Then ngayon, nagiging isang vocal critic ng PBBM admin. Noong Davao Rally, kita ko nag-attend siya sa Leaders Forum. So, ano ang basihan ni Sandra Cam na bakit sinabi niyang pinaka walang hiyang speaker itong si Speaker Romualdez? Dahil dito sa ginagawa niya na yung People's Initiative. Na nung una, deny siya ng deny na wala siyang kinalaman, but later on, dahil sa Senate hearing ni Senator Amy Marcos, na booking. Klaro na, kahit anong denial, maging denial king pa sila ngayon, wala na. Ang taong bayan nag-iisip. Klaro yung si Mr. Oñate, may picture siya, makaubanan niya sa perma doon sa bahay ni Speaker of the House. Yun na, ano pa, wala, si Attorney Abad, na dulas sa kanyang bibig, nabanggit niya si Speaker of the House. Wala na. Grabe, booking na po ang House leadership. Itong ginagawa nila na nasa likod sila ng People's Initiative, pagpapapirma na may halong deception. Niloloko ang mga kapuspalad nating ano. Kaya yon, galit na galit si Sandra Cam. Nabanggit ni Sandra Cam yung si Congressman Edsel Lagman. Ako, saludo din ako dito kay Congressman Lagman. Opposition yan ha. Panahon ni PRRD, opposition. Ngayon, ano siya, very objective. Nung napansin niya na iba na ang takbo ng People's Initiative, siya ang isa sa pinakaunang congressman, I think pinakauna na nagbulgar na doon sa kanila sa Albay. May nangyayaring lokohan na. Yung pinapapirmang mga tao na hindi naman pinapaliwanag ang rason at ginagamit ang ayuda para ano. Kaya ako, saludo ako kay Congressman Edsel Lagman. Okay? So, punta tayo kay Speaker Martin Romualdez. May maalala ko na vlog ni Professor Malu Tikia, isang political analyst o scientist. Ikinompare ni Professor Tikia itong Speaker of the House, natin ngayon, sa mga naunang Speaker of the House, sina Martin, Mitra, Ramon Mitra, sino pa, Joe De Venesa. Ang maalala ko sa statement ni Professor Malu Tikia is kulang sa statesmanship itong si Speaker Martin Romualdez. Anong ibig sabihin ng statesman? Yung
Ang paliwanag ni Professor Tikia, being the Speaker of the House, ikaw ang amahan ng more than 300 congressmen. Dapat magaling sa diplomasya ang isang Speaker of the House. Yan, diplomasya, statesman. Kaya mong pag-unite yung mga nag-away-away, hindi ka brusko o garapal, something like that. Itong panahon, ang issue noon, bakit nasabi ni Professor Tikia na kulang sa statesmanship itong si Speaker Martin Romualdez, iyong dinimot niya, tinanggal niya, hindi lang dinimot tinanggal niya na sina Congressman Ukab, yung mga deputy House Speaker, pinagtatanggal na. Ang maalala ko, itong si Gloria Macapagal Arroyo, sino pa yun? Dinimot na tinanggal ng tuluyan, hindi na ordinary congressman na lang, 3 ata yung dinimot. Ito yung panahon, itong pag-open pala ng noong January, pag-open ng session ng Kamara, Kongreso. Nako, parang State of the Nation speech si Speaker Romualdez. Tapos binabanatan niya ng isang politiko na hindi naman niya pinangalanan na we will defend the integrity of the House. Hindi kami matitinag. Tapos may pinapasaringan na isang tao, hindi niya pinangalan. Sino yon? Bakit takot siyang pangalan? Hanggang pinalo up. Sino ba nag-follow up? I think itong si Congressman Lagban na naman ang nag-follow up. Booking sila kay Congressman Lagban. Basta mayroong nag-follow up hanggang napilitan silang ibulgar. Sino pang nag-bulgar? Si Sandro Marcos ata na tama. Si PRRD ang tinutukoy ni Speaker Romualdez na pinapataman sa kanyang ferry, yung palaban na speech. So, yun po. At ang nangyari, yun nga, dinimot ang mga deputy house leader. Kaya nakapagsabi si Professor Tikia na kulang sa diplomasya o statesmanship itong si Speaker Martin Romualdez. Okay? So, in fairness, kay Speaker Martin Romualdez, when it comes to legislation, marami namang batas na naipapasa. Budget, when it comes to budget, mabilis. Maipapasa ang budget, hindi na didelay ang budget approval. Kaya, to me, that's a good accomplishment of a Speaker of the House. Kasi may panahon nun, PRRD, nagkagulo ang leadership ng Kamara, agawan ng pwesto, kaya na-delay yung may taon noon, panahon ni PRRD, na-delay yung budget Kaya itong panahon ni Speaker Martin Romualdez, in fairness sa kanyang leadership, mabilis. So, maraming mga priority bills ng PBBM admin na ipapasa naman. No? Maganda naman ang performance niya when it comes to passing priority bills. Kaya lang, anong problema ito na nasusubrahan? Ano yung nasusubrahan? To me, analysis ko lang ito and kinukumpirma na yung naririnig ko sa mga political analyst. Isa na yan yung very credible si Professor Ronald Llamas. Sakay sa panahon itong si Speaker Martin Romualdez. Ano ibig sabihin sa sakay panahon? Kung ano yung hot issue, hot topic na gustong-gusto ng tao, nakikisakay. Example, yung West Philippine Sea issue. Grabe ang gigipit ng Chinese Coast Guard sa ating Philippine Coast Guard. Nako, sumakay si Speaker Martin Romualdez, nagbisita sa West Philippine Sea. Na hindi naman niya trabaho ang that's national security. Trabaho yan ng presidente. Ang presidente hindi pa nakapunta sa Pag-asa Island, ang Speaker of the House nagpunta na doon. Kaya nabigla ako na mayroon ng video, sinasaluduhan na ng mga AFP General si Speaker Martin Romualdez pagbaba niya doon sa Pag-asa Island, tapos sumaludo rin siya. Ang saludo niya napakaganyan pa. Lumalabas, hindi siya, I don't know kung nag-ROTC pa itong si Speaker Martin Romualdez, ang pangit ng kanyang saludo. Ayun, hindi niya trabaho. Sinakyan niya.
Tapos mamaya nag-release siya ng pondo. Sinakyan niya yung, tinanggal niya yung confidential intelligence fund ni BP Sara, o ni-realign daw, dinala sa West Philippine Sea budget. Mga ganon ba na mga papogi. Yan ang ano pa, yung pag-inspect sa mga warehouses. Hindi naman niya trabaho. Tapos siyang nangunguna sa pag-raid ng mga warehouses. Ano pa, nasusobran eh. Yung pagpatanggal. Siyang nagpatanggal sa administrator ng Office of the Transportation Security. Binigyan niya ng ultimatum, pag hindi ka mag-resign, ihuhold ko ang budget ng ahensya ninyo, yung yung kay Secretary Jaime Bautista. Napilitan nag-resign. Yung pagtitinda ng bigas. Yung 20 pesos per kilo. Bigas, pangako ng kanyang pinsan. Nako, nagpakitang gilas. Cebu City Government, nagbenta ng 20 pesos per kilo bigas. Yun, sabi niya, natupad na ang pangako ng Pangulo. Pumunta siya sa Cebu. Nagpa-media siya doon. Nakita siya, nagkikilo, nagtitinda. Wow, ang ganda! Kung tuloy-tuloy sana ngayon, ay talagang sasaludo ako sa kanya. Bibilib talaga ako kung tuloy-tuloy yung 20 pesos per kilo. Dahil matutulungan ng taong bayan eh. Sino ba naman ang ayaw ng 20 pesos? Kailangan daming Cebuano na gustong bumili. Dahil yun na, dumating na ang pangako. Nako, purdoy ang Cebu City Government. Cebu Provincial Government, isang araw, 2 araw lang, tinigil ang programa. Bakit? Artificial yung 20 pesos per kilo na presyo ng bigas. Yun po, ang mga kapalpakan ng ating speaker, pinaka-latest na kapalpakan itong People's Initiative. Sana, tumigil na sila sa mga kapalpakan na ganito. And, unsolicited advice sa ating Speaker of the House, mag-focus na lang siya sa legislation na doon siya magaling. Para hindi na siya tawagin ni Sandra Cam na pinakawalang yang Speaker of the House. And hindi na siya tawagin ni Professor Malotikia na kulang siya ng statesmanship. Yon lang po.